Ngayon ay nalalaman na natin ang higit pa tungkol sa dramatikong operasyon na ginamit upang palihim na ilipat si Pangulong Donald Trump palabas ng Turkey noong nakaraang buwan. Pagkatapos sumakay sa Air Force One sa harap ng mga kamera, si Trump ay iniulat na itinago sa loob ng isang catering truck ng paliparan at dinala papunta sa isa pang military aircraft. Iniulat ng Wall Street Journal na nagbabalang Israeli intelligence na maaring subukan ng Iran na pabagsakin ng Air Force One gamit ang shoulder-fired missiles. At matapos ang naunang pagtanggi sa mga ulat ng babala mula sa Israel, ngayon kinumpirma na ni Trump sa unang pagkakataon na inilipat siya sa ibang eroplano ayon sa utos ng Secret Service at ng militar. May iba pa siyang sinabi. Parang eksena ito mula sa isang pelikula sa Hollywood, isang presidential decoy na isinagawa sa harap mismo ng mga kamera. Sumakay si Donald Trump sa kanyang lumang baby blue na Air Force One sa Ankara pagkatapos ng NATO summit noong nakaraang buwan. Pero hindi naman talaga siya lumipad gamit yon. Ilang minuto lang ang lumipas, ang presidente ng US ay diumanoy itinago sa loob ng isang catering truck ng paliparan at palihim na inihatid patawid sa tarmac papunta sa isang mas maliit na military jet. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, kinukumpirma na ni Trump ang kakaibang pagpapalit ng eroplano. Sumunod ako sa Secret Service at sa militar. Gusto nilang sumakay ako sa ibang flight, ibang eroplano. Nangyari ang operasyon matapos umanong magbigay ng impormasyon ang Israel sa Washington na nagbabala tungkol sa isang planong Irani laban kay Trump. Ayon sa Wall Street Journal, ipinakita ng impormasyon na maaaring gumamit ang Iran ng shoulder-fired surface-to-air missiles para subukang pabagsakin ang Air Force One. Walang mga misil na tuluyang pinakawalan at nananatiling hindi malinaw kung gaano katotoo ang banta. Ngunit tila itinuring ng mga opisyal ng seguridad ng US na sapat itong seryoso, kaya nagpatupad sila ng hindi pangkaraniwang mga pag-iingat. Kailangan ko lang sundin ang sinasabi nila. Habang palihim na umalis si Trump sakay ng Air Force C-32A, nanatili naman sa Air Force One ang mga reporter at ilan sa kanyang pinakamataas na opisyal, kabilang na si Kalihim ng Estado, Marco Rubio. Iniulat na pinakiusapan silang ibaba ang mga takip ng bintana ng eroplano habang papaalis ito, nang hindi sinasabi sa kanila na wala na ang presidente sa loob ng eroplano. Ngunit ayon kay Trump, maaring ang mas maliit na eroplanong sinakyan niya ang mas halatang target. Sa tingin ko, mas malaki ang panganib sa eroplanong sinakyan ko. Bakit mo nasabi yan? Kasi sa palagay ko, iyon ang plano na mas malamang nilang puntiryahin. Dati nang itinanggi ng Pangulo na nakatanggap siya ng intelihensya ng Israel tungkol sa bagong planong pagpatay ng Iran. Pero nitong Martes, nilinaw niyang itinuturing pa rin niyang direktang banta ang Tehran. Sinasabi mo bang natitiwala ako sa Iran? Ako ang huling taong magtitiwala sa Iran. Palagi nila akong niloloko. Nagbanta ang Iran ng paghihiganti laban kay Trump mula nang ipag-utos niya ang pagpatay kay Quds Force Commander Qasem Soleimani noong 2020. At sa pagkakataon ito, hindi nagbakasakali ang mga opisyal ng seguridad ng US. Pinalipad nila ang Air Force One kasama ang mga aide ni Trump, ang press, at isang presidential decoy, habang si Pangulong Trump mismo ay tahimik na nawala sakay ng ibang eroplano. Kasama ko ngayon si retiradong Colonel Meir Eisenstein, Senior Fellow sa International Institute for Counterterrorism sa Reichman University. Si Meir, masaya kaming makasama ka dito sa E24 News. Sasabihin ko na, habang nalalaman natin ang mas maraming detalye, parang ito ay mula sa isang spy o thriller na pelikula, pero nangyayari ito sa totoong buhay. Gaano dapat kapanipaniwala at maaaring aksyonan ng intelihensyan ito para kumilos ang Secret Service sa isang operasyon na ganito? Ang una kong gustong sabihin ay, aksidente kong napanood kahapon ng pelikulang yon kung saan ang presidente ng US at ang punong ministro ng Britanya ay nasa Air Force One at ang Air Force One ay pinabagsak ng isang teroristang organisasyon, hindi ng mga Iranian. Isa lang itong pelikula at gaya ng sinabi mo, ito ay isang kwento ng pelikula. Pero sa kasong ito, ang pinag-uusapan natin ay ideya ng Iranian Revolutionary Guard kung saan pababagsakin nila ang isang eroplano. At Nicole, talagang posible ito. At pinag-uusapan natin ang isang bagay na matagal ng ideya ng iba't ibang teroristang organisasyon. Hindi lang ng rehimeng Islamiko ng Iran sa loob ng mahigit 25 taon. Noong 2001 sa kasagsagan ng, kung naalala mo, ewan ko kung naalala mo, ang ikalawang intifada. Alam ng Israel na may mga teroristang magpapaputok ng surface-to-air missiles sa mga eroplano ng Israel sa Kenya. At sinasabi ko yan dahil ang pagpapaputok ng surface-to-air missile sa isang eroplano ay isang napaka-kredibleng banta. Isa itong aktwal na operasyong maaaring mangyari. Ginagawa ang mga eroplano para subukang kayanin ito, pero walang makakagarantiya ng lubos. Tama ka John Mary, nandiyan na ang bantang ito sa loob ng ilang dekada, kaya nga gumawa sila ng pelikula tungkol dito, katulad ng napanood mo.
Tungkol sa ilan sa mga missile na ito na pinapaputok mula sa balikat, sinabi mong tunay silang banta sa Air Force One. Nangyari lahat ito habang ginaganap ang NATO summit sa Turkey. Ano ang ipinapakita nito tungkol sa kakayahan ng Iran na gumamit ng mga operatiba o proxy network na lagpas pa sa sarili nitong mga hangganan sa pagkakataong ito ay sa Turkey? Paalala ko lang sa lahat na magkatabi ang Turkey at Iran, may hangganan sila. Sa tingin ko, napakahalaga ng bahaging yon. Hindi ito katulad ng ginagawa ng rehimeng Islamiko kapag nagpapadala sila ng mga missile sa Hezbollah sa Lebanon. Walang hangganan ang Iran at Lebanon. Ganun din sa mga teroristang Houthi sa Yemen. Pero pagdating sa Turkey, magkahangganan ang Iran at Turkey at mahaba-haba ang kanilang hangganan. Ito ay, syempre, nasa silangang bahagi ito ng Turkey. Kaya may pagkakataon, kung pwede kong tawagin na ganon, ang rehimeng Islamiko na magpuslit ng kung anuman patawid sa hangganan. At ang rutang iyon mula sa rehimeng Islamiko ng Iran papuntang Turkey ay madalas daanan. Isa itong malaking highway. Noong mga nakaraang taon, pumunta ako sa silangang bahagi ng Turkey, habil gusto kong mapalapit hanggat maaari sa Iran mula sa Turkey. Malapit ito sa isang bayan na tinatawag na Diyarbakir at iyon ay isang napakalaking highway. Masasabi ko pang parang freeway dahil may mga kalakal na palaging dumadaan pabalik-balik doon. Mga surface-to-air missile, tinitingnan mo ako ngayon sa camera, maliit lang ang mga iyon. Hindi kasing liit ng mga kamay ko. Pero hindi rin naman ganoon kalaki. Ito ay isang bagay na kaya mong buhatin. Ginagamit mo mula sa iyong balikat. Kaya tinatawag silang mga surface-to-air missile na pinapaputok mula sa balikat. Madali lang itong ipuslit mula Iran papuntang Turkey. Ang Iran, sa kanilang industriya, sa industriya ng militar nila, gumagawa ng bersyon ng Russia ng surface-air missile. Kaya siguradong posible itong gawin. Gusto kong magpukus sandali pagkatapos nito kung maaari. Sa katotohanan nangyari ito sa Turkey, isang miyembro ng NATO na hindi lang may hangganan sa Iran, kundi ito rin ang pangunahing kinaroroonan ng pamunuan ng Hamas sa kasalukuyan. Sige, pag-usapan natin yan. Ano ang nakikita natin sa Turkey at paano nagiging susunod na sentro ang Turkey para sa ilan sa mga teroristang organisasyon na ito para magtayo ng kanilang base? At habang kinitingnan natin ito, napupunta tayo kay Erdogan, Turkey, at lahat ng mga taong ito sa loob ng maraming taon. At anong nangyari sa Turkey? Si Erdogan ba at ang mga dala niya sa usapan? Isa siyang nagsasalita ng Turkish na bersyon ng Muslim Brotherhood. Buong-buo niyang sinusuportahan ang Hamas bilang Palestinian na bersyon ng Muslim Brotherhood. Buong-buo rin niyang sinusuportahan ang bagong rehimen sa loob ng Syria. Malaki ang pagkakasangkot niya roon. May hangganan ito sa Syria at sa Turkey. At tinitingnan natin ngayon ang Turkey at kailangan nating tanungin ang ating sarili, ito na ba ang bagong mga patakaran ng laro? Ano ang ibig sabihin na ang Turkey ay miyembro ng NATO na may mga base ng US sa loob ng Turkey at ang Turkey ay maaaring maging lugar kung saan naroroon ang pamunuan ng Hamas? Karamihan ng pera ngayon na sinusubukang ipalabas ng Iran para makarating sa Hezbollah sa Lebanon ay dadaan sa Turkey. Ilan sa mga armas ay dadaan din sa Turkey. Napakahirap para sa Israel, hindi dahil may maganda kaming ugnayang diplomatiko sa Turkey, pero sa huli, ang Turkey ay miyembro ng NATO. At kakapagdaos lang nila ng NATO summit doon sa Ankara, ang kabisera ng Turkey. Talagang nagdudulot ito ng nakakabahalang mga tanong na matagal nang itinatampok ng Israel, pero mukhang hindi pa ito pinapansin ng Washington. Alam na ni Washington ang tungkol sa banta na ito sa loob ng ilang linggo. Maaari na yon lang ito nalalaman ng publiko, pero sa lahat ng oras na yon, nagpatuloy ang hindi direktang negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa kung gaano kaseryoso ang US na panatilihing buhay ang diplomasya kahit na may mga banta mula sa Iran laban sa presidente ng US? Kaya linawin natin at sasabihin ko na agad dito, Nicole, sa pagitan nating dalawa at ng lahat ng nanonood sa atin ngayon. Hayagang pinatay ng Israel at Estados Unidos si Khamenei, ang leader ng Iran. Nangyari iyon noong Pebrero 28, Sabado. At iyon ang naging simula ng round na ito. Ibig sabihin, may gantihan dito. Gusto ng mga Iranian ng paghihigante. Hayagang nanawagan ng mga Iranian para sa kamatayan ni Trump. Bago pa man yon at lalo na pagkatapos noon. Ang US ang malaking demonyo. At sa kabilang banda, sa kahit anong digmaan, hinahanap mo ang tigil putukan. At mula sa tigil putukan na yon, marahil ay patungo sa isang uri ng katatagan. Alam kong parang kakaiba pakinggan, pero hindi ito nagkakasalungat. Ibig sabihin, gumagawa ng iba't ibang bagay ang bawat panig. At sa tingin ko, ang Islamikong rehimen ng Iran ay patuloy na ginagawa ang gusto nilang gawin. Nagpaplano ito sa pamamagitan ng mga proxy. Hindi ito ginawa mula sa Iran. Hindi sila nagpaputok ng missile na lupa sa himpapawid mula sa Iran. Yan ay isang bagay na nangyari sa Turkey. Problema iyon ng Turkey.
Sino ang maaaring manisi sa kanila sa ganung paraan? At sigurado akong ginawa nila yon sa pamamagitan ng pagkuha at pagbabayad sa mga proxy. At ang mga proxy ngayon, binabayaran mo lang sila. Handa silang gumawa ng kahit ano. Nicole, alam natin na nagawa ng mga Iranian na kumuha ng mga Israeli at bayaran sila para magsagawa ng mga operasyong paniktik. At ang mga Iranian, ang Islamicong rehimen, ay tiyak na nagawa nilang mag-recruit ng iba't ibang Shia sa buong mundo na nagsasalita ng Ruso kapalit ng pera para gawin ang mga bagay para sa kanila. Kaya hindi ko ito nakikita bilang isang kontradiksyon sa negosasyon. Nakikita ko ito bilang bahagi ng kabuuang larawan. Hindi ka naman naghahanap ng kasunduan sa isang taong gusto ka at gustong nandyan ka. Sila ay may sarili nilang mga patakaran. At para sa akin, ang pinakamahalagang bahagi ay huwag hayaang ang Islamikong rehimen ng Iran o anumang rehimeng katulad nito ang siyang matakda ng mga tatakaran ng laro, hindi isang hukbong terorista tulad ng Hezbollah o isang hukbong terorista tulad ng Hamas. Lalo na hindi isang soberanong estadong terorista tulad ng Islamikong rehimen ng Iran.